Sa isang malayong bukid na may magagandang tanawin nakatira ang maganda at matalinong si Leia. Walang ibang nag-aalaga sa kanya kundi ang kanyang Lola Maria. Matagal nang walang ama't ina si Leia. Iniwan siya nito ng kanyang magulang at hanggang nagdalaga na ito ay hindi pa rin niya nakikita ang mga magulang niya. Ayon kay Lola Maria, si Leia ay pinanganak at iniwan na hindi nila kakilala sa labas ng kanilang bakuran. Nakita siya ng kanyang itay at tiningnan ang paligid pero walang tao. Hanggang ang kinalikihan ni Leia na si Lola Maria ang nag-aalaga ng bata sapagkat ang kanyang ina at ama ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Nakikita lang ni Leia ang kanyang ina at ama sa mga litrato nito. Pero laking pagtataka ni Leia kung bakit ito ay hindi na naparamdam sa kanila ng kanyang lola. Isang umaga habang nagpapakain si Leia ng kanilang mga alagang hayop, na baboy, manok at pato, may bumisina sa labas ng kanilang bahay. Isang magandang kotse at may lumabas na lalaki na hindi nila kakilala. Nagtanong ang lalaking ito kung dito ba nakatira sina Lola Maria at Leia. Oo, kami nga ang nakatira dito. At bakit mo po natanong? Tanong ni Leia. Ako ay pinadala dito upang bilhin ang lupain na ito at tumira kayo sa mansyon ni Salazar. Si Senyor Salazar kasi ang may-ari ng katabi niyo na lupain at gusto niya itong bilhin. Pero ang kapalit ay tumira kayo sa kaniyang mansyon at si Senyor Salazar mismo ang mag-aalaga at magpapaaral sa iyo, binibining Leia Montemayor. Teka, bakit mo kilala kami? Tanong ni Leia na nagdududa. Tahimik lang ang kanyang Lola Maria. Si Lola Maria pala ay dating malapit na kaibigan ni Senyor Salazar. Nagsumpaan ang dalawa na magtutulungan sa anumang hirap ng buhay ang mangyayari sa kanilang dalawa. Pero Lola, ayokong iwan ang napamahal kong bahay at mga alaga natin. Paano na ang ating mga alaga? Tanong ni Leia. Bumalik ulit ang lalaki para kunin ang mga gamit nila pero kay Lola Maria mas importante na si Leia na lang mismo ang kunin nila kasi alam ni Lola Maria na ang edukasyon ang sagot para sa kanilang buhay. Sumama nga si Leia nito at napatingin siya sa malaking mansyon ni Senyor Salazar. Nakita niya ang isang litrato ng matanda na kasama ang kanyang Lola Maria at tinanong niya ito sa katulong. Ate, ito po ba si Senyor Salazar? Tanong ni Leia. Hindi ito sinagot at umalis lang ang katulong. May isang babae na bumaba sa mataas na hagdan, napakaganda niya. Ang kanyang buhok ay parang ginto at kulot ito na nagbibigay na nababagay sa kanyang mukha. Napakaganda din ang kanyang suot na makikita mo na mamahalin. Hello Lola, napatawag ka po. Andito na ako sa mansyon ni Senyor Salazar. Ang ganda po at nahihiya po ako kasi hindi ako bagay sa lugar na ito. Sige po Lola, ibaba ko na ang telepono. Hi, sabi ni Nicole na tiningnan niya si Leia sa ibaba hanggang taas at may ngiti na pinagdirian niya ito. Ikaw ba si Leia, ang bago naming katulong? Nagulat si Leia sa tanong ni Nicole. Hay nako apo, anong katulong? Siya si Leia at dito na siya titira, sabi ng isang matanda. Oo nga pala Leia, ako si Senyor Salazar. Tawagin mo akong Lolo Enteng, okay? Sabi ng lolo. Napangiti si Leia kasi natatawa ito sa pangalan na Enteng. Oh, bakit ka tumatawa? Tanong ng matanda. Wala po Lolo Enteng. Salamat po sa inyong offer pero hindi ko po kasama si Lola Maria kasi po hindi po namin kayang iwan ang bahay namin sa bukid at may mga alaga din kami ng mga hayop doon. Kaya hiling ko sa iyo Lolo Enteng na kung okay lang, huwag mo sanang bilhin ang lupain namin. Gusto ko rin mag-aral at ang kapalit nito ay pwede ako maging isang katulong dito sa bahay. Sabi ni Leia sa matanda. Habang nag-uusap silang dalawa papunta sa hardin, sinabihan ni Senyor Enteng Salazar si Leia na hindi na niya pwedeng maging isang katulong ngunit pwede siya maging isang mabuting apo. Nagtaka si Leia sa sinabi niya na, Apo, bakit niyo po ako tinatawag na apo? May nangon na tanong ni Leia.
Hindi ba ikinuwento ni Lola Maria mo na ako si Lolo Enteng mo at ang ama mo ay ang aking anak? Sabi ng matanda. Si Itay po ba? Nasaan ang Itay ko? Ang tagal ko na siya hindi nakikita, pati si Inay. Paiyak na tanong ni Leia. Matagal na wala ang magulang mo sa ibang bansa. Hindi namin sila matrace noong sumakay sila ng barko patungo sa ibang bansa upang magbakasyon. Ang aksidente na yon ay hinding-hindi ko makakalimutan. Nasa India kami noon para magbakasyon, ngunit itong mga magulang mo ay may gustong puntahan sa isang lugar na malapit sa India. Ang lakas ng ulan doon sa lugar ng Kovalam kung saan sila patungo. Ginawa ko na ang aking makakaya, pero pasensya na, apo. Lumipas ang ilang taon ay nakapagtapos ng pag-aaral sa kursong turismo si Leia, samantalang si Nicole ay naging isang newscaster. Ang ganda talaga ni Nicole, Lolo. Kahit hindi kami gaanong close at palaging nag-aaway, ni minsan hindi ko sinabihan ng masasakit na salita siya. Gustong-gusto ni Leia pumunta sa lugar kung saan nawala ang kanyang mga magulang. Tinupad naman ito ng kanyang lolo Enteng. Nang nasa Kovalam na nga si Leia na ang gandang-ganda na tanawin ng beach nito, naglalakad siya at may nakita siyang aso na maliit na naglalakad. Kinuha niya ito at pinangalanan niya itong Kova. Simula ngayon, Kova, na itatawag ko sa'yo. Wala pang may-ari sa'yo? Tanong ni Leia sa aso at napalingon-lingon sa paligid. Pagtayo ni Leia, may biglang lalaki na ang gwapo at ang ganda ng tintig nito at walang suot pang itaas na ang muscles at abs nito ay kitang-kita. Napayuko bigla si Leia at sinabihan niya, "Paumanhin, Ginoo." Tahol-tahol ang aso at tinidilaan niya ang lalaki. Siya pala ang may-ari nito. "Nakita ko kinuha mo ang aso ko," sabi ng lalaki. "Pasensya na po, Ginoo," sabi naman ni Leia. Pinigay niya ang aso at umalis agad. Sa isang apartment kung saan tanaw ang lighthouse ay biglang napaisip si Leia sa kanyang magulang. "Pa, Ma, kung saan man kayo ngayon at anumang lugar ang gusto niyo puntahan, dito na ako sa Kovalam. Ako na mismo ang gagawa ng paraan para magkatotoo ang mga pangarap niyo." Lighthouse, here I come! Habang lasing si Leia at nagsasalita mag-isa sa kapilang terrace pala ng apartment ay doon nakatira si Marco, ang lalaking nakilala niya kanina. "Hala, kanina ka pa ba dyan? Pasensya na kung malakas ang boses ko. Teka, may narinig ka ba kanina?" Tanong ni Leia. "By the way, miss, ako nga pala si Marco. And ito si Kova ba?" "Well, from now on, we can call him Kova." "Ano na mo pala?" tanong ni Marco. Dito pinansin ni Leia at pumasok ito sa kanyang kwarto sabay sigaw, "Night!" at sabay hinhin na bulong, "Pogi!" sabay kilig. Pagka-umaga pumunta nga si Leia sa lighthouse kung saan tanaw niya ang lugar at ang ganda ng dagat nito. Bumalik nga sa Pinas si Leia. Lolo, na-miss kita na sobra," sabi ni Leia sa payakap ng kanyang lolo. At sa Harden, bigla niya nakita si Nicole na may kausap itong lalaki. At hindi siya makapaniwala kasi andoon si Marco. Gulat na gulat si Leia at nagtago ito patungo ng kanyang kwarto. "Teka, asan na yung apo ko?" "Ay naku, Marco, gusto sana kitang ipakilala sa half-sister ni Nicole," sabi ng matanda. "Anong half-sister, Lolo? Di ko nga siya kaano-ano." "Anyways, Lo, punta muna kami sa train station kasi dadating ang pinsan ni Marco." Si Marco at Nicole ay naging close sa isa't isa, pero itong si Marco ay wala talagang gusto kay Nicole at focus lang siya sa kanyang pagiging modelo. Si Nicole na mismong lumilikaw kay Marco. "Insan, musta?" "Si Nicole pala, kaibigan ko." "Nicole, si Liam." Pinakilala nga nito ni Marco. Tinignan lang ito ni Nicole at syempre choosy ang anak mayaman, kay Marco pa rin ang tingin niya. Habang kumakain ng tanghalian sina Nicole, Senior Salazar at Leia, sinabihan niya ang kanyang mga apo na gusto niya pumunta sa Kovalam kasama ang Lola Maria. Kaya dali-daling tumawag si Leia kay Lola Maria, sumang-ayon din naman si Lola Maria nito.
Nagsama-sama nga silang magpamilya at doon sa post sa Facebook ni Nicole sa kanilang family picture nakita ni Marco si Leia. Tinawagan niya si Nicole. Yes, Marco, napatawag ka. Tanong ni Nicole. Nicole, sino yung babaeng nasa tabi sa picture mo sa Facebook? Tanong ni Marco. Bakit? Si Leia. Tanong naman ni Nicole. At bakit mo siya kilala? Teka lang, Nix. Kailan alis niyo dyan? Pabilisan na tanong ni Marco. I think matatagalan pa kami dito kasi plano ni Lolo na bumili ng resort dito. May kanegosyo kasi siya na taga dito at gusto mag-invest ni Lolo. Siyempre si Leia na dito na magstay para makamanage ng resort, ang sagot ni Nicole. Binaba agad ni Marco ang phone at nainis bigla si Nicole. Leia, magkakilala ba kayo ni Marco? Kasi, basta, why even asking you anyways? May isa akong kakilala na lalaki na naghahanap ng chef, baka you want? Sabi ni Nicole na pataray. Okay lang ako, Nix. Importante sa akin ngayon ang mga plano ng lolo natin, di ba la? Ang banat ni Leia. Lumipad patungong Kovalam si Marco upang makita si Leia. Si Leia na nasa tabing dagat, nakatayo at gustong-gusto makita ang araw na palubog ay biglang may isang aso na lumapit kay Leia. Teka, Kova, napalingin sa paligid si Leia at biglang sa harap niya ay niyakap siya ng isang lalaki. Tumigil biglang oras kasi ramdam ni Leia ang tibok ng puso ng lalaki na yumakap sa kanya at ang amoy at ang tindig nito ay alam niya na nakilala na niya ang lalaking ito. Marco? Ang sabi ni Leia. Akala mo hindi kita makilala, Leia? Sa kalayuan nakita ni Nicole na makayakap ang dalawa kaya laking galit niya nito at bigla lang ito umalis pabalik Pinas. Teka lang apo, parang inspired yung mukha mo, parang kinikilig ka, tanong ni Lola Maria kay Leia. Lola, dito lang po kayo sa lugar kung saan andito sina mama at papa. Please, huwag ka na bumalik sa Pinas, dito ka lang. Gusto man ng lola niya na samahan ang apo niya pero iniisip pa rin na matanda ang kanyang mga tunay na kayamanan simula na maliit pa siya hanggang nagkapamilya. Hindi niya kayang iwan ang kinalakihan niya. Tanggap naman ito ni Leia. Si Nicole na may balak pa rin sirain ang pagtingin ni Marco kay Leia ay tinawagan niya si Liam. Uy, Nicole, napatawag ka. Na-miss mo ako bigla ha? Tumahimik ka nga, Liam. Alam mo naman na si Marco lang ang gusto ko. Pero may gusto ako pagawa sa'yo. Ako na bahala sa lahat basta makita tayo ngayon sa coffee shop. Nag-usap nga si Liam at Nicole at sinunod naman ni Liam ang mga utos ni Nicole para akitin nga ni Liam si Leia. Pumunta si Liam sa Kovalam. Dumiretso ito sa resort at mismo sa isang resto na palaging nakatambay si Leia ay napa-order ito ng kape si Leia. Good morning! I am new here and I really want someone to assist me. I just want to go there on that wonderful lighthouse tonight to see the nice viewing in this place, sabi ni Liam kay Leia. Si Leia nga isang tourism graduate at alam niya ang mga pamaraan nito kaya kahit wala sa kanyang work na pagiging isang turista ay sinamahan nga niya itong si Liam. Welcome to Kovalam Lighthouse where you can see the most beautiful scene at night in the place. That resort over there? That is our resort where you came from to have some coffee. And here we are in the lighthouse where you can say that this is one of the most amazing look you can ever seen, sabi ni Leia. You have a good voice, just like an angel, and I think I fall for you, sabi naman nito ni Liam. Oh, come on, sir. I have no time with your flowery words, sabi ni Leia. Pagka umaga nga ay nag-breakfast si Marco sa resto nila pero wala si Leia. Nagtanong si Marco sa mga staff at sagot ng isang staff ay matagal pumalik si Leia sa resto kasi may nagpapatour na lalaki sa kanya doon sa lighthouse. Dali-daling pinuntahan ni Marco ang lighthouse pero walang bakas na mga krimen ang nangyari at pinuntahan niyang apartment kung saan nagstay si Leia pero walang sumasagot nito. Bumalik si Marco sa resto at nagtanong ulit sa staff kung andito na ba si Ma'am Leia nila, pero wala pa rin. At sa malayo na dagat may nakita siyang dalawang tao na namamangka. Masaya ang dalawa kasi nga may nahuli itong isda si Leia. Pagdaong nila nga ay masaya pa rin ang dalawa.
Thanks for the morning, Leia, sabi ni Liam. Napahalik na ito sa pisngi ni Leia at biglang, Liam! Uy, insan! Andito ka! Sabay hinila ni Marco si Liam papalayo. Wow! Nangingista kayo, ha? Hi, Leia. Turuan mo rin ako mangista, ang sabi ni Marco. Teka, magpinsan kayo? Napaisip itong si Leia na parang may tinatago itong si Liam at biglang nag-ring ang phone ni Liam. Saglit lang, ginagawa ko na, ang sabi ni Liam. Nagtaka si Leia kung sinong kausap ni Liam. Sa resto kung saan nag-dinner ang magpinsan, pumunta saglit si Liam sa CR at dali-daling pinuntahan ni Leia ang table nila at kinuha ang phone ni Liam. Doon niya nakita ang phone number ni Nicole na nagtaka si Marco nito, pero ang sabi ni Leia, wag kang magtiwala sa pinsan mo, Marco. Mag-usap tayo maya sa apartment. Umalis si Leia patungong apartment at nagtaka nga si Liam kung bakit biglang nawala si Marco. Marco, si Liam ay may balak na hindi maganda sa akin. Nabasa ko nga ito sa text messages galing kay Nicole. Nabigla at hindi makapaniwala si Marco sa mga sinasabi ni Leia na gusto ni Nicole na saktan itong si Leia. Nagtaka ang dalawa kung sino ang kumatok. Marahan na sumilip si Leia sa pintuan at nasa likod naman nagtatago si Marco. Liam? Ano ginagawa mo dito? At paano mo nalaman dito ako nagstay? Kapang tanong ni Leia. Tinanong ko sa staff mo, Miss Leia. Pwede ba akong pumasok? Ang sabi ni Liam. Hindi ako nagpapapasok na kung sino man na hindi ko kilala. Para naman na hindi ako pinsan ni Marco. Pinilit nga itong buksan ni Liam ang pinto at bila niya itong hinalikan si Leia at hinawakan ang mga kamay nito. Liam! Wag! Ang sigaw ni Leia at biglang sinuntok ni Marco si Liam. Nahimatay nga itong si Liam at tinali nila. Nang makagising nga ito ay hinawakan ni Marco ang mga damit niya at sabay tanong, Bakit Liam? Bakit insan? Bakit ka ba naniniwala sa mga utos ni Nicole? Galit na tanong ni Marco kay Liam. Sorry insan, binigyan ako ng malaking halaga ni Nicole para gawin ang utos niya. Ginawa ko lang yun kasi alam mo naman ang kailangan ni mama ng operasyon sa kanyang puso. Kalahating milyon ang binigay ni Nicole sa akin. At ayaw ko yun mawala kasi alam mo naman, insan. Pasensya na Miss Leia. Tanggap ko ang mga pasakit niyo. Bumalik na ng Pinas si Liam para sa operasyon ng kanyang ina. Marco, ang mahinhin na tanong ni Leia habang nasa lighthouse sila. Salamat. Alam mo naman ako bakit ako andito. Pero bakit nga ba andito ka sa Kovalam? Nagtinginan ng dalawa habang ang araw ay palubog na. Ang mga mukha ni Marco ay dahan-dahang papalapit kay Leia sabay sabi na, alam mo ba noong una kitang makita, hinawakan mo ang aso ko tapos binigyan mo pa ng pangalan nito ng Kova? Sabay ngiti sa mukha ni Marco. Alam ko na may kakaiba sa'yo at tadhana na mismo ang nagpapalapit sa atin. Hindi ko akalain na ang best friend ko na si Nicole ay siya ang tulay para makita ka. Yun nga lang, iba yung tulay na pagkagawa ni Nicole kasi nga may mga butas-butas. Hayaan na natin si Nicole at huwag na natin ipaalam ito sa lolo at lola mo. Ang importante, mahal kita. Ang tanong ko lang, Leia, mahal mo rin ba ako? At bigla nga itong hinalikan ni Leia na ang ibig sabihin ay yes. Nagyakapan ang dalawa habang ang malaking ilaw sa lighthouse nga ay nagsimula ng tumanglaw sa dagat kung saan makikita ang mga malalaking isda na nagtatalon at mga ibon na lumilipad. At yan, nagtatapos ang kwentong Out of the Blue.